Hi Aries, mid-month of April, mid-April po, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Ayan, will be straightforward. Tayo po ay live na live sa ating YT, kaya nakaganyan yung ilang baraha. Makikita nyo. Okay, sige po. Para sa mga Aries, mid-April, anong ganap? Anong parating sa inyo? Mensaheng gabay para sa mga taong ito. Message. Aries, guidance. Dali. Alam ko, hindi ko nakikita yung pag-shuffle. Medyo struggle po kasi dito. Pero, naway handa kayo dito. Hindi ko tatamisan. Aries, sa taong nakikinig ngayon, may umaangat sa aking kamay. Anong kailangan mong marinig? Guidance, advice sa taong ito. Mid-April. Mid-month. Para sa iyo, Aries, na nakikinig ngayon, ano pang message ang kailangan mong marinig? Guidance, advice para sa mga Aries. Ayun na, ang dami. Kunin ko pa dito. Sige, ayan. Kunin natin yung pinakamaaring bumagsak pa. Aries, para sa taong nakikinig ngayon. Okay. Gusto natin yan yung mga lumilipad-lipad. Yung mga kusang bumabagsak para sa inyo. The Devil, this one is in reverse. Hindi kailangan katakutan. Uy, ito po yung wala itong label sa deck na ito, yung Smith-Waite Tarot Deck, Centennial Edition. Pero para po siyang The Lovers. Kita mo siya. Okay. The Five of Cups, reverse. The Nine of Wands. Ten of Pentacles. Queen of Wands, reverse. Okay. Aries. Okay. So, yung energy dito, unang-una, ayun na, sa na-mention ko about love life. Buhay, relasyon, pag-ibig, I will be honest, the devil is here. Maring magbigay ng diin or ng emphasis ang inyong mga buhay, relasyon. No matter what your relationship status ngayon mid-month, single ka pa man, in a relationship or married, kumbaga may ilang isipin dyan, na hindi kailangan laliman or katakutan. The Five of Cups, reverse, isang indikasyon yan na may pag-move forward, may pag-move on. Depende, hindi kailangan ay umayon na agad sa iyong sitwasyon, Aries. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. The Devil reverse, ito yung ilang i-release nyo. I-release yung ilang negative energy, yung ilang demonyo. Ayan, yung ilang imbalances sa inyong relationship. Okay, at dito, dalawa lang ito guys. The Nine of Wands ay narito. The Ten of Pentacles, medyo 50-50 tayo. Depende sa sitwasyon, aking ulitin. Kung dalawa lang. Dalawa lang. It's either patuloy kayong mag-grow, may kayamanan akong nakikita, may kasaganaan as bilang pamilya. The Ten of Pentacles, pakita natin sa live. Or, ayun na yung na-mention ko, no? Tuluyan nyo itong i-release. Itong sitwasyon o relasyon na ito. Yes po. Ito marahil yung pinaka-advice. Depende guys, kung kaya mo pa ba. The Nine of Wands, ito yung ilang challenge. Kita mo may pagkapit. May mahigpit na pagkapit. Kaya mo pa ba itong ilang test ni Kuya? Ni Big Brother? Ay, yes po. Diyan ko may apply si Kuya. Kung baka parang iniiwanan kayo ng ilang extra responsibilities sa relationship, especially po. Alam mo, mag-a-apply po itong bumabagsak astrologically. Kasi, sandali, check natin. Tama. Si Mars. Si Mare. Si Planet Mars will enter your 5th house. Biglang, 5th house of love life po. Yes po. Oo. So, and, ayan. Medyo nagulat ako kasi Leo, nasa sign ng Leo si Mars. Lilipat siya sa sign ng Leo at sobrang compatible yan sa inyong mga sign Aries. Pareho kayong fire signs. So, may pagtulong ni Planet Mars. Okay? May pag-init ng inyong mga love life.
Yun lang, depende kung paano nyo i-handle ang situation. Kung paano nyo mapapaangat yung pagtitiis na ito. Reversal po ang enerhiya. Again, pwede itong mag-apply sa iyo mismo or sa iyong kapareha. Yes po. Pero may pag-move on, move forward, may pagpapatawad para sa mga bago or pagbabago. If ever hindi to mag-apply, Moonchild, wala sa isipan ko ang ito, yan, yung love life, single ako, wala dyan yung priority, pwede itong mag-apply kasi sa 5th house na mention ko na rin, napakalawak po. Pagdating po sa inyong mga baby, if ever meron na kayong anak, meron kayong focus, yung higit na energy nyo ay mapunta sa inyong mga anak, or meron lang kayong extra attention na kailangan doon, kumbaga yung TLC, na kailangan, yung tender loving and care pagdating sa bata. Okay? Or other messages, if ever hindi pa rin yan mag-apply, pagdating ito sa inyong mga passion, sa mga gusto nyong gawin, okay? Kahit sa simpleng sports, hobby, baka makatulong. Okay? Single, especially. Or kung meron kayong pinagdadaanan talaga sa buhay, pag-ibig, at ito'y mag-apply. Kumbaga, why not? Couples, try something new, something different. Kung meron kayong mga pagkakapareho or parehong hilig, sumubok. Kumbaga, para higit nyong mapainat or mapalago, mapayaman ang inyong pagsasama sa kabila ng ilang challenges po na ito na aking nakikita. So, nagbigay din una pa lang ang inyong buhay, relasyon, pamilya, anak. Okay? Ayan. Kung career ito, ayan, 10 of Pentacles. Claim natin na may magandang possibility po when it comes to your career. 9 of Wands. So, wala namang madaling trabaho. Kung ipapasok natin, i-relate natin yung challenges na aking na-mention. Diyan yung mag-a-apply. Kung kinaya mo, kung baga pinagsagaan mo, yung lahat ng efforts, yung sipag, Aries, yan ay hindi mababaliwala. Laban lang, tuloy lang. Ito yung umaangat para sa inyo ngayong mid-month of April 2025. Hi Taurus, mid-April 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Will be straightforward. Taurus, guidance para sa inyo ngayong mid-month. Sa taong nakikinig ngayon, Taurus, message. Guidance para sa mga Taurus. Hindi ko tatamisan, wag laliman. Tayo live na live. May umangat na. Live sa ano yan. Tumatalo, hindi ko maipakita yung pag-shuffle. Pero, gusto natin yung mga tumatalon eh. Live tayo sa YT. Taurus, ano kailangan mong marinig ngayon? Ayan o, bumagsak na. Isa-isayin natin. 6 of Wands, Reverse, the Empress, the King of Cups, the Judgment card, the Knight of Pentacles, Knight, dalawang Knight. Ito yung pagiging ready nyo. Knight of Swords, the Two of Wands, Reverse, Knights, tatlong Knights. Parang ready kayo sa mga gusto nyong tahakin. Life in general to, Taurus. Pwedeng mag-apply Knight of Pentacles sa usaping pera. Doon sa resulta na gusto nyong makita. Knight of Swords, buhay karera. Or kung saan kayo higit na motivate ngayon. Saan kayo nag-iinit, on fire, yung feeling. Knight of Cups, about your love life. Guys, kahit pare-pareho kayo ng sign, Taurus, ang bawat isa po ay magkakaiba. Okay, depende kung saan talaga kayo higit na mag-iwan din ng prioridad ngayong mid-month or ngayon pa lang, daman nyo na. Or maybe ito talaga po yung pinaka-advice for some of you na kailangan marinig din na patuloy kayong manlaman kahit pa sa mga pagkakataon na walang klaro or ang hirap hanapin nung magandang hanapin or maramdaman yung magandang progreso. Okay? Kasi wala namang perfect na posisyon, relasyon. Talagang minsan, parang sinusubok ang inyong mga pasensya or kung paano nyo hinahandle ang mga bagay. Pero ito kayo eh. Patuloy kayong sumusuong
or yun nga, patuloy kayo mag-show up sa mundo. Kasi dyan, yan po ay hindi mapabaliwala. Yung patuloy niyong pakikibaka. Okay? Or patuloy kayo mag-show up sa inyong mga buhay. Karera or kapareha. Gusto niyo yun. Other messages. The Empress card, the King of Cups. Okay, I feel dito when it comes to your love life or kahit sa inyo mismo, sa inyong mga ora, kung paano nyo dinadala or dadalhin ang inyong mga sarili, ang ganda. May magandang possibility. Basta't patuloy kayong magpakita, mag-show up, i-showcase nyo na yung mga natatangin yung abilidad sa showtime. This is not the time para pagdudahan nyo yung magagawa nyo. Knights, lahat sila dito, ayan, Knights. Yung pagiging ready. Sa kabila, minsan nung pagka-low-key, nung feeling. Parang merong patutunguhan, merong resulta. Pero another reminder tayo guys, bukod sa mensaheng gabay lamang po ang maiiwan ng baraha every time. Kung ano man po yung umaangat dito, maaaring ito lang po yung kondisyon. Ayan, kondisyon sa inyong mga sitwasyon na kinakaharap or kakaharapin. Pero yung resulta na aking na-mention at the end of the day po ay wala sa mga barahang ito. Guidance lang po. Okay, sa huli, everything still up to you. Ang daming kabayo na nandito. Ang dami, 4 sila. Oo. So, isang indikasyon na suong tuloy lang. Okay? Kahit minsan may pagka-traffic sa daan or may ilang baku-baku kayong highway na madaanan. Huwag niyong sukuan. Judgment card. Andito pa rin yung patuloy yung purpose. Andito yung inyong mga, kumbaga, yung path. Yung mga unique path nyo sa buhay. The Empress. Diyan yun eh. Nakikita kayo, napupuna kayo, napahalagahan kayo kahit sa mga pagkakataon na parang sabi ko mabagal or nagkakaroon lang ng ilang glitch sa situation kasi wala nga pong perfect. Okay? Okay. Other messages, if ever hindi pa rin yun mag-apply. Okay. Why I'm getting a message kasi the Two of Wands is in reverse. The Empress ay narito. This time, lalo pa kung talaga andyan yung parang nanlalaban ako moonchild, totoo yan. Nag-iinit ako. Kasi meron akong ilang kailangan responsibility, ilang bayarin, ayan, sa mas practical na kailangan harapin. Meron akong kailangan tulungan, or umaangat yung pagiging provider nyo, yung pagiging generous nyo as a Taurus. So this time, sana huwag nyo rin kakalimutan ng inyong mga sarili. Okay? Kasi the Empress card, baka umangat yan sa dami ng iniisip nyo, pag-ibig, karera, pera, baka makalimutan nyo naman yung kayo. So, paangatin nyo rin daw po yung opportunity na makapagpahinga, makapagpaspa, magpaganda, the Empress. This is your ruler. Taurus to eh. Oo, kayo na yan. Yung inyong mga kagandahan, natural yung umaangat, pero syempre, magandang pagkakataon kung patuloy nyo pa rin yung mapapangat sa inyong paraan. Okay? Physically, mentally, emotionally, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. So, pakiramdaman din po ang inyong mga sarili. Minsan, hindi na natin nararamdaman eh. Oo, kasi nga, andito yung init, on fire, yung inyong mga motivation or pagiging motivated sa mga kailangan nyong harapin. So, tapikin ang inyong mga balikat. Hello, okay pa ba ako? Kamusta ka? Okay. Meron talaga, sa mas praktikal, meron kayong talagang pagtutuunan sa yung health. Meron kayong higit na kailangan i-priority, huwag baliwalain. Siyempre, i-check nyo yan. Patingin nyo yan sa mga, alam nyo, higit na makatutulong sa inyo. Sa mga health professionals. Okay? Siyempre naman, huwag niyong baliwaliin yung inyong mga nararamdaman. Paano nga naman natin? Paano niyo mararating yung mga goal niyo? Yung mga kailangan kampanya na ito kung kayo mismo ay pagod na. O meron palang kailangan na i-priority o higit na bigyan ng focus sa inyong kalusugan. Yun lang naman, I feel dito ang balance. Patuloy na purpose. Patuloy na mission sa inyong buhay. So, laban lang, tuloy lang. Ito yung umaangat para sa inyo mid-month of April 2025, Taurus. Hello! High
Ayan, take 2 tayo. Ang lakas mga artista ng take 2. Let's start. Hi Gemini, mid-month of April, mid-April 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Anong kailangan marinig ng mga Gemini ngayon? Sa taong nakikinig right now, mid-month of April 2025. Guidance para sa iyo. Message. Gemini. Guidance. Uy. Tumatalon. Alam ko, hindi nyo nakikita yung pag-shuffle. Tayo po ay live na live sa YT. Dahil medyo struggle po ang yung tag natin. Gemini. Anong kailangan marinig ng taong ito? Hindi ko tatamisan. Huwag pong laliman. Mensaheng gabay lamang po. Ayan o. May umaangat. Add pa tayo. Uy. Gemini. Energy check. Mid-April. Mid-month of April 2025. Add pa ako. Isa-isa yung bumabagsak at yun yung mga gusto natin. Yung mga kusang tumatalon. Uy. The 8 of Wands reverse. The World. Okay. Ito tayo eh. 7 of Swords reverse. 7, 9 of Swords. 4 of Swords. 10 of Swords. Umangat ng Air. King of Swords. Bilang kayo mga air sign. Gemini. Alam mo, tinapos tayo dito. Kahit na meron mang ilang reversal cards. Especially po sa ilang ang ilang nakakapakinig kay Moonchild. Kumbaga yung baliktad. Naka-reverse ang baraha. Hindi naman po ibig sabihin ay hindi na agad okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Tinapos tayo ni The World. Ayan. The World. Aayon ang mundo sa inyo ngayon. Kahit pa, minsan hindi natin maunawaan yung ilang sitwasyon. Or parang hindi naman Moonchild. Parang wala namang okay or pag-ayon ang mundo sa akin ngayong mid-month, kagaya ng naiwan mo. Hindi mo pa man yan maisip, ma-realize, maaaring ito yung ilang subconscious or unaware tayo, pero gumagalaw ang mundo. Para sa, kumbaga, sa huli, higit rin ito para sa yung ikabubuti. Yes po, sabi nga nila, meron at merong dahilan ng mga bagay-bagay. Okay, pero kung higit tayo magiging practical, unang-una na dyan, The World, meron po bang travel sa inyong mga Gemini ngayon? Kahit sa simpleng pagpaplano, it doesn't matter kung ito naman ay long or short distance travel, may pagbiyahe, or kahit sa simpleng ideya. Okay, the 8 of Wands, about travel din po yan, or international agenda. Or kung andito kayo sa company, na kung saan, nasa ibang bansa, kayo tong higit na kakaharap doon or about your relatives. Tayo ay general reading, guys. Just only take what resonate. Okay, may ilang ganap sa ibang bansa. Kahit over the net lang ito. Yung ilang connection nyo na meron dyan. Na ang ganda. The World, this is a great sign na may completion, may good luck. Yes po. Hindi man agad-agad mag-appear ngayong mid-month yung luck na ito. But luck is on your side. I-claim na natin yan. Stay positive. Kasi dito, I will be honest, kita mo. 9, 10 of Swords, 4 of Swords. May 10 espada na nakadagan sa'yo dito. So definitely, this is not something madali. Maaring painful ito for some of you. Pakita natin sa live. The 10 of Swords, Gemini. Eto, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. This could be, or it could be physically, mentally, emotionally, or even financially, merong difficulty na normal naman yan, Moonchild. Sabi ko nga, wala namang perfect. Andiyan na yung ups and downs. Kagaya ng mundo, umiikot yan. Ups and downs, highs and lows. So, paano to? Again, sa part na ito guys, especially health-wise, kayo po ang higit na makapagsasabi. Of course. So, pakinggan po. Listen to your body, guys.
kung anong sinasabi niya. The Four of Swords, parang hinihikayat kayo na magpahinga naman pag may time. Lalo pa kung meron kayong matapos at mag-reflect yung good luck na aking na-mention or magandang balita, good news, yes po. So, definitely, that is something na pinaghirapan nyo eh. Pinag-alayan nyo na ng enerhiya. Lalo kung alam mo naman sa iyong sarili na nagsikap ka. May magagandang possibilities, walang tamis. So, deserve mo ang pahinga. Magpaganda, magpaspa, or kahit sa simpleng pagtutulog ito, guys. Iba-iba rin tayo ng paraan yan. Maybe, for some of you, yung connection or about sa inyong relationship, more quality time kasama ang pamilya, or mahal sa buhay. Other messages, kung hindi yan mag-apply, may hugot dito guys. The 7, 4, 9 of Swords, all are in reverse, and the 10 of Swords. So for some of you, actually, pwede ko itong i-apply, no? Meron tayong nagdaang full moon. Tama ba? Oo, kahapon lang to. By the time na, ay hindi. Oo. Nung 12th. Hindi ko na alam ang ano. Ang date natin, ang bilis ng panahon. Meron tayong nagdaang full moon in Libra, in the sign of Libra, last April 12. And that highlights your 5th house of love life. Ang lawak ng 5th house, guys, love, house of children yan, or pagdating sa inyong mga passion, yung mga hilig nyo, mga kagustuhan nyo. So, depende. Okay, kahit pare-pareho kayo ng sign Gemini, ang bawat isa po ay magkakaiba. Full moon is all about endings. For a new beginning. Merong naghihintay na mga, kumbaga, merong something na makukonclude or may conclusion, may completion, as I mentioned, may magtatapos. Yes, something will end to make room for something new. So, depende ito kung ito'y mag-apply sa inyong mga buhay relasyon, professionally man or personally. Para sa ilan, maaaring merong magtapos. Hindi kailangan laliman or katakutan, pero this is something aking yung ulitin, hindi nyo pa man maramdaman or mapagtanto yung good luck o yung kagandahan sa sitwasyon ngayon. Sa huli, sabay lang kayo sa ikot ng mundo, para rin po yan sa inyong higit na ikabubuti. Meron at meron kayo dyang aral na matututunan. Okay? For some of you, kung hindi mag-apply, single especially, I feel na lalo pa, kung mapapangat nyo yung pahinga dito meron ako nakikitang healing. Yes, guys, dadaan kayo sa recovery. Walang forever. Hindi, ayan, ang bitter na naman ni Moonshag, hindi natatapos sa isang sitwasyon na hindi kagaanan ng inyong buhay. Okay? Parang note to self din to kay Moonshag. Sa ilang pinagdadaanan ko lately, na hindi madali, pero laban lang tayo. Meron akong recovery. May healing. Kung tutulungan or natulungan mo na yung sarili mo, Gemini, para sa ilan na ready na, for some of you, I feel that, you may meet someone. You may meet someone new. Yes po. At dito, ayun na, the world. Baka magta-travel kayo around the world. Gusto niyo yun? Or kung andito na kayo sa isang relasyon, ayan, baka may ilang plano para para sa higit na ikatikibay or ikalalago ng inyong relasyon. Ito, ang ganda. Kahit pa may ilang difficulty, yes, pero parte ng buhay ng inyong misyon, laban lang, tuloy ka lang. Gemini, ito yung umaangat para sa inyong mid-month of April 2025. Hi Cancer, mid-April, mid-month of April 2025, ito na po. Ang inyong reading, kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Will be straightforward. Anong kailangan yung marinig ngayon? Cancer, guidance para sa mga taong ito, para sa iyo na nakikinig ngayon, Cancer. Mid-April, mid-month of April 2025, Cancer, mensaheng gabay para sa iyo. Guidance. I know, madalas din yung nakikita yung pag-shuffle. Medyo struggle, guys. Live na live tayo. Nandito yung tag, pero walang tamis to. Sana handa kayo sa kung anumang pwedeng makita, marinig kay Moonchild. Cancer. 5 of Pentacles, 8 of Swords. Ayan o, tumatalon. Add pa tayo. Gusto natin yan, yung tumatalon-talon. Mensaheng gabay lamang po. Okay, ayun na. Isa-isahin po natin. The 8 of Wands.
9 of Pentacles, reverse, 7 of Cups, Ace of Pentacles, the Magician, reverse, 9 and 9, 9 of Cups, reverse, 5 of Pentacles, and the 8 of Swords. Okay, so, I will be honest, Cancer. Okay, unahin na natin, ito yung una ko nakita si 5 of Pentacles. So, sobrang mag-a-apply din sa sitwasyon. Bilang ako rin po ay isang Cancer, ni Moonchild. I have my sun sign in Cancer. Pero kahit pare-pareho tayo ng sign, guys, or ng sun sign, magkakaiba po ang bawat isa. Okay, depende yan kung saan kayo higit na nag-iiwan ng enerhiya or ng prioridad sa buhay. Pero meron akong difficulty na nakikita, especially sa usaping pera. Eto, Moonchild, okay naman ako when it comes to money. Maybe isang indication na a message, okay, lagi niyong papaangatin lang din yung tamang responsibility kung paano niyo pinanghahawakan ng inyong income or paano kayo nag-spend wisely daw. Ayan, nang walang pagkasobra or pagkakulang. Yung tamang responsibility kung paano niyo i-handle yan. Okay? Or talagang, ito, maaaring expected na rin ng ilan sa inyo. Meron kayong ilang bills, normal, Moonchild, may ilang bayarin talaga. At baka ano to, medyo may kalakihan or sa hindi nyo inaasahan, biglang andyan yung ilang bayarin. So, may ilang difficulty. Pero ang maganda dito, Cancer, meron mang ilang kakulangan. The Magician, reverse. The 9 of Pentacles, reverse. Parang nakukulangan or hindi maarok na naman. Hindi nyo, parang hirap masatisfy, reversal tayo every time. Pwede itong ikaw mismo or ilang tao sa inyong paligid. Parang hirap matanggap or maibigay yung satisfaction dahil sa ilang kakulangan na ito. Okay, pero ang maganda dito, patuloy na merong pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. The Ace of Pentacles. Money opportunity po ito. So, meron at meron tayong chance para makabuo ng oportunidad para sa ating mga sarili. Kung paano natin gagampanan, kung paano natin maharap itong ilang bayarin. Okay, yung ilang kailangan tugunan or obligations talaga na pwede nyong or ngayon pa lang ay para bang kailangan harapin. Okay, huwag kayong mawala ng pag-asa. 7 of Cups, merong solusyon, may resolusyon. Okay, for some of you, I will be honest, the 8 of Swords, maring na panghihinaan ng loob or parang feeling sobrang low-key yung energy, parang ang hirap lumaban, parang ganun. Pero laging tatandaan, sabi ko nga, yung opportunity nandyan yan para sa inyo. Samahan nyo syempre samahan nyo rin yung enerhiya na patuloy nyong harapin ang buhay. Sa kabila ng ilang pinagdadaanan, may solusyon. Unti-unti, malalagpasan. Okay? Yes po. So, parang nag-apply si Moonchild yun. Okay? Maybe, other messages, the 8 of Wands. Merong support, guys. Na-mention ko na ba? Could be about relationship, partnership, or ilang tao sa ibang bansa. May ilang taong pwedeng tumulong sa inyo. Minsan, kailangan lang marahil mapaangat ang boses sa tama at balancing paraan. Syempre pa. Okay? So, huwag niyo sukuan ang laban na to. Parang may kanta yun. Hindi. At, don't be too hard din sa inyong sarili. Lalo pa kung mahirap na nga yung buhay, ay lalo pa natin pahihirapan. So, take it easy. Take it easy rin. Paangatin yung boses na hindi nyo ito kinakanya. Ang mga Cancer may tendency na sarili niya ng ilang problema. Minsan, kailangan nyo rin i-voice out yung feelings or nararamdaman nyo. Okay? Na-mention ko na yung ibang bansa, 8 of Wands kasi pwede pong may kaugnayan sa travel. Maaaring meron kayong balita or impormasyon na masagap. Maging ano pa man yan, na pwedeng makapagpaiwan sa inyo ng pag-asa. As I've mentioned, may support or may something talagang babiyahe. Ang ilan sa inyo may pagbiyahe po ba? Well, it doesn't matter kung ito man ay long or short distance travel. Kahit sa simpleng pagpaplano ngayon pa lang or ideya.
claim natin na maganda yung flow. Okay, the 8 of Wands po ay nandito. Maganda yung flow. At aayon ng ilang sitwasyon para sa inyo. Or 8 of Wands. Andiyan na yung lahat. About sa inyong mga visa ba ito, passports, travel documents, yung ilang laban nyo dyan, o inaasikaso nyo, i-claim natin na may pag-asa, may solusyon, resolusyon, makakaya, malalagpasan. Okay? Huwag nating sukuan ang laban na ito. Ayan, napapangiti na napapapos si Moonchild kasi nakakatulala ang mga problema pero laban lang tayo. Patuloy na pagtitiwala, syempre pa sa ating mga sarili, na kakayanin kahit parang ang hirap ngayon, at tiwala sa proseso na minsan nagkakaroon lang ng ilang kabagalan marahil o ilang glitch, at syempre pa tiwala sa Kanya. Iangat nyo ito lahat sa Kanya. Surrender it all to our divine. Sa ating nag-iisang creator, si Lord, maging anuman po ang inyong faith, laban lang tayo. Pray lang natin. Alam naman natin how powerful ang prayer. Ito yung umaangat na messages para sa inyo. Laban lang, tuloy lang, Cancer, mid-April 2025. Hi Leo, mid-month, mid-April 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Mid-April, anong kailangan mong marinig ngayon? Leo, will be straightforward message. Guidance para sa mga Leo, hindi ko maipakita yung pag-shuffle kasi po medyo struggle. Live na live tayo, maangat na. The Sun. That is your planet ruler, the Sun, Leo. Sandali, add tayo. Tayo po ay live na live sa ating, usually, ganyan. Nagle-live tayo sa YT, kung hindi man po ay nasa FB, sa ating Blue App, sa ilang TikTok na viewers natin, naway ma-follow nyo po ang ating YT at Blue App. Sabi kasi nila bawal banggitin sa TikTok. Nag-upload na rin kasi ako sa TikTok, guys. Pero, anong kailangan marinig ng mga Leo ngayon? Mid-April. Mid-April, guys, para sa inyo. Uy, paisa-isa yung bumabagsak. Hindi natin pipigilan. Leo. O, kita mo, isa-isa yung bumabagsak. Leo. Ayan na. Eto na. The Sun, isa-isahin po natin. The Four of Pentacles. Nine of Pentacles reverse. The Fool. The Queen of Swords reverse. The Two of Swords. And the Wheel of Fortune. Okay. So, unang-unang umano sa akin kasi dito yung The Sun. Positive lang. I mean, ano man pinagdadaanan nyo ngayon sa pagpasok ng buwang ito ng Abril, mainit man ang si Haring Araw. Bilang summer na tayo ngayon. Sana hindi nag-iinit ang inyong mga ulo rin, pero stay positive, optimistic. Na parang napapaangat nyo yung inyong mga pagiging childlike or young kid at heart, na ano man yung pwedeng iwan o ihain sa atin ng universe. Highs and lows, ayan, the Wheel of Fortune, umiikot tayo, umiikot yan. Ups and downs, pero nananatili kayong positibo. Hindi madali sa lahat ng pagkakataon, pero marahil ito'y kusang umaangat sa inyo, or kailangan nyo marahil marinig. Ito yung pinaka-advice, stay positive. Yes po. At eto, Wheel of Fortune, actually tinapos tayo niyan na mayroong good luck, may good news, may something positive, positive possibilities ang parating, gaano man kalaki, kaliit. Lalo pa, kung ito ay something na, ayan, iniwanan nyo ng enerhiya na rin itong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon. Yes po, kumbaga nagkaroon na dito ng investment kahit sa, could be physically, mentally, emotionally, or financially, the Sun, yung energy. Then, claim na natin, Nine of Pentacles, reverse, kahit pa yun yung reverse, na merong bunga, or mamumunga, or may pag-grow, may growth, ayan, may growth, ang ilang bagay. Kumbaga, uusad, aayon, timing ang mga sitwasyon ngayon sa'yo.
hindi mo pa man yan ma-realize agad-agad. Pero, mas hopefully claim na natin, okay? Mas andito yung security, yung stability, and yung comfort. Lalo pa kung i-compare mo itong mga nagdaang buwan sa sitwasyon ngayon. Mas okay. Kumbaga, merong improvements. Okay? Ayan. Other messages. If ever hindi po yung mag-apply, meron pang pag-travel sa inyo. The Fool, the Sun, parang umangat sabi ko sa inyong kasiyahan. Or pagiging ready nyo lang. Parang young kid at heart. Parang go with the flow yung energy. Merong travel opportunity akong nakikita. The Wheel of Fortune. Baka dyan yun mag-apply. Okay, for some of you, just only take what resonate po tayo ay general reading. Okay. Okay. Other messages. Okay. So, ito. Kung hindi yun sa pag-travel, kahit over the net lang ito, or paano nyo maipaparating ang inyong mga boses sa 2 and Queen of Swords po ay narito. Parang meron kayong gustong sabihin or maiparating sa ilang tao sa inyong paligid, kahit over the net. For some of you na hindi possible na makipag-connect or physical yung contact sa ilang malapit sa iyong buhay, pamilya, kaibigan, kapareha, ipaangat, okay? So, naway mapaangat niya raw yung inyong mga boses. Parang I'm getting a message dito for some of you na meron kinikim-kim, may sinasarili na ilang laban na hindi maiparating-parating. So, merong opportunity guys, lalo pa kung minsan kasi yung opportunity, kailangan tayo daw yung gagawa. Kailangan sa atin mismo manggagaling. So, voice out your feelings, maging ano pa man yan. Totoo naman, malaking bagay na nailalabas mo, na ipaparating mo ang iyong mga nararamdaman dyan. Dahil dito sa akin nakita, hindi kayo nag-iisa. Yes po, hindi kayo nag-iisa. Baga laban lang sa ilang sitwasyong ito, kahit sa mga pagkakataon na sinusubok or susubukin kayo ng mundo. Okay, meron pa ba akong ma-add dito? So, yun lang. Yun lang. Sa inyong alas, not the best time to para pagdudahan nyo ang inyong mga kakayanan. Okay, or kung ano yung pwede nyong maipakita or maipamalas. Kasi andyan, yung init. Actually, ito, ipapasok ko sa inyo, since si Mars, the planet of energy na kanina ko pang name-mention, will enter your sign nga pala. This month yan. So, definitely, meron kayong sapat na energy. Ito pwedeng kusa yung kailangan maipaangat. Ito yung pinaka-advice. Or talagang merong, kumbaga, mga hata kayo nung ilang enerhiya mula sa labas or sa ilang connections nyo. Sa trabaho, relasyon, nag-iinat, you're on fire. Kumbaga kayo yung higit na kakailanganin or hanapin. So, merong opportunity, patuloy na opportunity para dito sa patuloy nyo rin growth sa buhay. Ito yung umangat para sa inyo mid-April 2025, Leo. Hi Virgo, mid-month of April, mid-April 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. We'll be straightforward. Anong kailangan marinig ng mga Virgo ngayon? Message. Guidance po para sa mga Virgo. Sa taong nakikinig ngayon, Virgo, mid-April. Mid-month of April, Virgo. Okay. Ang dami nito. Ito lang muna unahin natin. Isa-isahin natin. The Page of Wands, Reverse, Queen of Wands, Reverse. Meron mang ilang reversal cards. Hindi ibig sabihin ay hindi okay, guys. Okay? Meron lang po itong kalakip na mensahe, the Five of Pentacles. Live na live tayo sa ating YT. The Eight of Swords, Reverse, the Ace of Pentacles, and the Ace of Swords. Okay, I will be honest, Virgo. Okay, maaaring meron kayo ngayon pa lang ilang isipin. Lahat naman tayo moonchild may isipin. Hindi mawawala yan. Especially pagdating sa pera, or buhay karera, or sa inyong mismo. Tayo ay general reading. Physically, mentally, emotionally, I feel na may pagka-quiet and low-key
ang mga Virgo ngayon, mid-month. Parang ang tahimik ng ilang situation. And maaring, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Tayo po ay simpleng card reader lamang. But the 10 of Wands, the 5 of Pentacles, ay dito yan. May mga ilang dalahin ka dito. Pakita natin sa live. Virgo, mid-April. So, okay lang. Okay lang. Anong okay lang, Moonchild? Okay lang mag-pause daw. Okay lang na minsan bitawan mo rin yung ilang dalahin na yan. Hindi sa tatakbuhan mo, especially if this is something problema. Okay, pero don't be too hard sa iyong sarili. Okay lang, pahinga ka muna, recharge your energy, reset. This is the perfect time para bigyan mo rin ng pagkakataon ng iyong sarili na makapagpahinga, nang makahinga sa ilang isipin na ito. Especially kung talagang medyo mabigat, okay, para sa ilan. Do some reflection, okay, or review ang iyong finances kung dyan yan mag-apply. Yung ilang worry mo dyan or ilang struggle, difficulty. Stay optimistic. The 8 of Swords reverse. Ayan, parang merong ilang worry akong nakikita. Pero sana hinga rin. Parang ganon. Treat mo rin yung sarili mo sa kabila ng ilang pinagdadaanan na ito na hindi madali. Okay? Aces. Sa kabila ng ilang bagay na yan, na hindi ka dalian, panghawakan, Ace of Pentacles, the Ace of Swords, new beginnings, new ideas, new plans pa ito. Yes po. Money opportunity. If ever, especially kung mag-apply po na yung struggle about money, meron at merong solusyon. Merong, halimbawa, it could be an extra income, extra work for an extra income. Andito yung energy, may ilang support, hindi kayo nag-iisa. Okay? Kailangan lang marahil, sabi ko nga, ito note to self din ito. Positive lang tayo sa ilang pinagdadaanan sa life. At kapag nakapahinga ba ka dyan kahigit na makapag-isip nang mas mayroong pagkaklaro, diba? Kapag nakakapag-recharge tayo, nakakatulog tayo ng sapat, dyan ka makakakita ng liwanag or may pagkaklaro yung judgment sa situation. Okay? At siya naangat yung mga bagong opportunity para sa'yo. Ito yung umaangat. Stay positive. At review your finances. Again, ihabol ko to, hindi financial advisor po ang Moonchild. Kung talagang merong ilang difficulty dyan, kahit sa sa ilang taong pwede nyong mapagkatiwalaan or alam yung experts sa inyong pinagdadaanan, physically, mentally, emotionally, or even financially, of course, kukonsulta tayo dun sa mga professional. Okay? Baka kahit sa simpleng pagpapayo, baka ganun to, paangatin nyo yung mga boses nyo, yung pagtatanong, merong pwedeng tumulong. Hindi ka dito nag-iisa, Virgo. Ito yung umaangat na messages para sa inyo mid-month of April. Mid-month, April 2025, Virgo. Hi Libra, mid-April, mid-month of April 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo as usual. Mensaheng gabay lamang po para sa mga Libra ngayon. Anong kailangan mong marinig? Message? Guidance, advice, Libra, mid-April. Okay. The 3 of Cups. Alam ko, hindi na naman nakita yung pag-shuffle ni Moonchild. Pero hindi ko ito tatamisan, wag laliman. Medyo struggle, ang dami nasa harap ko. Yung tab kung saan po tayo ngayon ay live na live. So, YT, guidance, advice para sa mga Libra. Mid-April. Anong kailangan nyo marinig? The Death card. This one is in reverse. Isa-isang bumabagsak. Hindi po kailangan laliman or katakutan. Meron lang po yung kalakip na mensahe sa ilang cards. 3 and 3. 3 of Cups, 3 of Pentacles reverse. At pa tayo, Libra. Mid-April. Page of Pentacles. 2 of Wands. Okay, so pa isa-isa nga. Guidance, Libra. Will be straightforward. Ito na. The Hangman, the Knight of Wands, and the King of Pentacles. So, isahin po natin. Ayusin lang natin. Libra, mid-April. So, may ilang ganap ba? Ilang connection, reconnection,
Kahit over the net lang ito, or ito na yung nilook forward ng ilan sa inyo, meron bang gano'n na movements or improvements when it comes to your, ito pwedeng mag-apply. Sabi ko nga, friendship, or teammates, workmates, may kaugnayan sa career, pwede rin po. Meron kayong pupuntahang events, party, mapa-businessman, professional, or personal. Ayan. Be open sa ilang possibilities na ito. Andito yung opportunity, Page of Pentacles. Baka sa pagkakataong ito, meron kayong, ito hindi kailangan sundin. Depende pa rin sa inyong pakiramdam. Of course, you have to be ready sa mga sitwasyong ito. At hindi dahil iniwanan lang ng pagpapayo ni Moonchild. Kung baga yung opportunity, kayong higit na makapagsasabi dyan. Kung okay ba sa papakiramdaman, okay. Pero sa akin nakita naman, positive eh. I feel that you will meet the right people at the right time ngayon. Lalo pa kung magiging bukas kayo sa ilang possibility na merong opportunity. Okay? Kumbaga, put yourself out there, try something new, meet someone new, or meet people din. Sa kabila ng ilang parang nagiinit dito ang ilang sitwasyon, especially yung focus nyo ay nasa inyong buhay career. Claim natin, ito. Move forward tayo sa career agad-agad. The King of Pentacles, Knight of Wands. Parang merong pag-level up sa part na ito. Baka dito mag-apply po yung opportunity. Tayo po ay general reading Libra. Just only take what resonate. Minsan, alam ko, parang na-memekos yung mga messages. Dire-diretso lang si Moonchild. Again, just only take what resonate. Hindi po lahat ay para sa inyo. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Kung ito ay mag-apply, yung oportunidad, okay, sa buhay karera, claim natin na mayroong advancement or may magandang progreso ngayong mid-month. Nagle-level up kayo. Umaangat, may magandang progreso. Hindi mo pa man yan ma-realize. Okay? Or kahit sa simpleng, meron bang talaga, award, bonus, opportunity guys, money opportunity rin, kahit sa simpleng recognition or appreciation ito mula sa nakatataas, reversal ng energy, or ilang tao sa inyong paligid, umaangat kayo eh. Parang nahigit kayo napupuna, nakikitaan kayo ng kakayanan. Manifestation is the key, andito yon. So, hold your vision. Kita mo, hawak mo dito ang globe kung ano or sino yung nakikita mong ikaw 6 months, a year from now, laban mo yan or ngayon pa lang. Papunta ka doon, Knight of Wands. Papunta ka sa gusto mong patunguhan, doon sa resulta, sa ikatatatag ng iyong buhay, karera at pera. Pero wag lang susukuan, meron ako nakita parang minsan naiwanan natin ng limita yung ating mga pwede pang magawa or maipakita. Kasi sa akin nakikita dito, ikaw ay napupuna, Libra. Okay, huwag mong pagdududahan yung kakayanan mo this time. Okay? Patuloy kayong mag-show up. Patuloy nyo i-showcase ang inyong mga abilities or yung mga natural na talento nyo sa showtime. Ganon, hindi. Pero I feel, kumbaga ito yung work or sitwasyon sa relasyon na hindi kayo nagtatrabaho or hindi kayo pa man napakiramdam, pero may saya. May saya. For some of you, kung Moonchild wala akong kasiyahan ngayon na nararamdaman sa trabaho at sa relasyong ito, then maybe kailangan mo na yung pagnilay-nilayan, okay? Marahil wala ka sa tamang posisyon o relasyon ngayon. At baka dyan iniiwanan mo ng limits yung sarili mo. At dyan hindi umuusbong yung tamang tao or tamang oportunidad para sa'yo. Kasi nga, may limits. Iniiwanan mo parang hanggang doon na lang ikaw. Pero sa reality, malawak pa. Marami ka pang pwedeng mapuntahan or may magandang progress pa. So, depende guys. Pag nilay-nilayan, do some reflection po. The Death card kasi ay narito. Kung itong aking ilang naiwanan na messages ay mag-apply naman sa'yo at oo, masaya ako dito, then go for it. Maaring andyan ka pa rin. Andyan pa rin yung path o yung purpose mo. Okay, kasi masaya ka. Andyan yung passion. Andyan mo nakikita yung ikaw. Sabi ko nga, 6 months, a year from now, or in the long run.
Add ko lang, baka ito'y mag-apply, umaangat yung 3 and 3 about friendship na mention ko, ano, maaaring merong ilang reconnection with friends, or may travel po ba, long distance travel, it doesn't matter naman, kahit over the net lang ito, yung, kahit sa simpleng hi and hello, may kamustahan, or may ilang plano talaga na mag-reunion, ngayon pa lang, kahit sa simpleng ideya. Okay, ito yung umaangat na messages, mensaheng gabay lamang po. Mid-month of April 2025, Libra. Hi Scorpio, mid-month of April 2025. Ito na ang inyo pong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Will be straightforward. Scorpio message. Anong kailangan marinig ng mga Scorpio ngayon? Sa tao nakikinig right now, guidance advice para sa iyo. Mid-month of April. Okay. Ay, alam ko hindi nyo nakikita ang pag-shuffle. As usual, live na live po tayo. At ganitong position talaga tayo, patawarin. Okay, mag-alala, sinashuffle mabuti ni Moonchild. Wala pong tamis, naway handa kayo. So, pwedeng marinig sa baraha o sa akin. Ayan. Live na live sa YT. Okay. Ayun na. Kumpul na. Natin ito pipigilan. Unahin natin ito. Sa deck na po ng barahang ito, wala po itong label. Isa ito sa walang label. Pero, ayan. Para siyang family sector. Andyan si Granny, may ilang kids. Baka ikaw na yung nandyan na isa. Lagay lang natin. Pakita natin sa live. Ayan. Five of Pentacles. The Magician. Reverse. The Hermit. Uy, isa pang walang label sa barahang ito. Pero para po siyang The Lovers. Para siyang The Lovers, guys. The Hierophant, the Three of Wands, and the Knight of Cups. Siya na lang siya sa gilid. Okay, Scorpio. Napaisip ako. Ano to? Parang yung thinking mo, halo-halo. Andito na lahat. Pamilya, pera, pag-ibig, relasyon, querida, number 2, charot. Hindi. Pero, parang, andito yung focus mo naman. Kumbaga, andito yung, or maybe ito yung kailangan mong mapaangat, yung kaliwanagan, the Hermit, the Hierophant. Minsan, Moonchild, di ko makita talaga yung liwanag sa sitwasyon kong ito. Lalo pa kung meron pong ilang difficulties, struggle, I will be honest, the Five of Pentacles, sa mas practical, usaping pera to eh. Pero pwede rin naman, tayo ay general reading, iba-iba po ang bawat isa. Kahit pare-pareho kayo ng sign, Scorpio, magkakaiba ang bawat isa. Pwedeng physically, mentally, emotionally, financially, or even spiritually, the Hermit, the Hierophant, andito. Merong ilang difficulty na mapaangat yung kaliwanagan na ito. Kung hindi talaga, minsan kailangan makarinig din tayo ng kahit sa simpleng pagpapayo sa someone na alam mong makatutulong, expert sa sitwasyon mo, professional, kung ito isang kailangan, meron kayo nararamdaman physically, syempre, ilalapit tayo sa mga professional na doktor, or kahit sa simpleng someone na a financial advisor ba ito, or a mentor, counselor, ay someone na nakatatanda, or kung hindi man mature, minsan kailangan lang ng payo. Minsan parang sa sa ilan na sa Scorpio may tendency na may masikreto kayo or nagiging mas serious yung approach nyo. Sinasarili nyo ang ilang sitwasyon. Kahit na meron kayong pinagdadaanan hanggat kaya, ay kayo na lang ang nagdadala. Kahit hindi na madali. Okay, yun lang naman. Yung una kong iwan dito, meron kasing umaangat na parang father figure or a guardian, your parent. Di kayo nag-iisa dito, guys. Oo. Lalo kung merong ilang kakulangan na kailangang punan, merong pwedeng suporta or tulong, or kung meron kayong ilang concern, may ilang bata ditong umangat, may ilang concern kayo sa family, or sa dalawa lang to, someone na nakatatanda, or nakababata, or batang pamilya, or matanda. Oo. Maaring for some of you, andyan yung focus or attention ngayon sa kanila.
Okay, hindi kailangan laliman or katakutan yun. Minsan, especially, reversal po yung energy. Pwede itong sa'yo mismo or sa ilang tao sa iyong paligid. Halimbawa, kapag ito your parents or your grandma, may grandma umangat. Diba, madalas yung mga matatanda sa pamilya, hindi sila nagsasalita. Baka sila itong nagiging masikreto. Pero meron na pala silang pinagdadaanan. So, very important na mag-usap, paangatin ng boses, magtanong, para sigurado. Kamustahin ang bawat isa. Kamusta ka ba? Ayan. Or kamusta ka na ba, Scorpio? Minsan kailangan lang natin pagnilay-nilayan ang ilang bagay. Okay? May hugot. Other messages. Oo. Meron bang sa inyo? For some of you, I see na merong katatag. Love-wise, may mas itatatag ang connection ito. Sa kabila ng ilang difficulty, if ever meron kayo kinakaharap ngayon, lalo pa kung makikinig kayo sa payo or sa tradisyon, yung mapapangat niyo yung wasto, yung pagiging conservative at nang walang pagkasobra or pagkadilim sa sitwasyon. Baka mag-apply yung sa intro ko na naiwan na nandito sa third wheel or third party situation. Reversal ang enerhiya. So, ayaw natin doon. Okay? Meron pang laban, may improvements. Siyempre, tutulungan lamang po ang sarili. The Knight of Cups, no matter what your relationship status, guys, single ka pa man, attached, married, eto na yan, ang iyong knight in shining armor, merong parating, merong papunta sa'yo. Ang ilan ba sa inyo ay nasa long distance relationship ngayon? Andito pa naman yung ilang plans, parang meron pang nililook forward. Kayo or ang inyong mga partner. Sabi ko sa inyo, parang sa hinaba-haba or sa haba-haba pa ng prosesyon, ito lang naman yun, mid-April. Hindi sa sinihira ko ang moment of time, but nothing is yet set in stone, guys. Everything's temporary, walang forever. O diba? Sinisira, hindi. Pero yun yung reality. Pwedeng mabago tong mga na-mention ni Moonchild. Okay? Maring nahatak natin yung ngayon, pero andito yung tatag, aking ulitin. Parang may ilan pang long-term plans. Lalo pa kung mapapaangat nyo yung suporta sa isa't isa or yung pagiging traditional na mention ko, magpapakonservative kayo nang hindi nakukulangan ng isa o nasusobrahan. Balance is the key. Okay? And keep an open mind for some of you, lalo pa kung medyo baka hindi siya traditional, hindi tayo nakagawian or nakasanayan na relasyon o posisyon sa trabaho. So, be open sa ilang, I am getting a message na ganun. Parang kakaiba. May pagka-mysterious ang mid-month for some of you. Pero this is something na merong dahilan, okay? Merong dahilan. Pero sabi ko nga, if this is something na may hugot, ay parang hirap maunawaan, sapat na payo lang. Or pagtanggap, kahit sa simpleng opinion, meron kayong mapupulot dyan. Long-term partnership relationship yung umaangat dito, pero this is something na kailangan i-work out nyo together. Totoo naman din yun. Work on your partnership. Ito yung umaangat na messages, alam ko may hugot para sa inyo mid-April, mid-month of April 2025, Scorpio. Hi, Sagittarius, mid-April, mid-month of April 2025. Ito na po. Ang inyong reading, kuha lang tayo ng ilang guidance advice para sa inyo as usual. Mensahe gabay lamang po sa Sagittarius. Message. Anong kailangan marinig ng mga Sagi ngayon? Sagittarius, will be straightforward guidance advice. May umangat na dito. Sandali. The Ace of Cups. Alam ko, hindi napapakita. Knight of Pentacles reverse. Alam niyo na yan. Live na live natin binabasahan ang bawat. Reading, 7 of Pentacles reverse. Ayun na. Kumpol na sila. Hindi natin pipigilan to. The 8 of Pentacles. The Wheel of Fortune. The Strength card reverse. 7 and 7. Ayusin po natin. Ace of Cups. Knight of Pentacles. 7. Tapos tabi-tabi natin 7. Tatlo palang 7, 7 to.
Seven of Pentacles, Seven of Wands, reverse, Seven of Swords, the Strength card, reverse, the Wheel of Fortune, and the Eight of Pentacles. Okay, so, Sagittarius. Ano na to? Moonchild. Maangat yung pagiging practical, mid-April, mid-month. For some of you, just only take what resonate po sa ilang messages na pwede ko mabitawan ngayon. Meron ba kayong ilang concern ngayon about your money or career? Dalawa lang naman din ito. Siyempre, yung pera ay magmumula sa yung kinikita. The Eight of Pentacles po. 7 and 8 of Pentacles. Kita mo siya, nagtatrabaho. Career sector po ito. Okay. Parang ano to Knight of Pentacles. Parang grind kung grind, work kung work kayo ngayon. Andyan marahil yung ilang focus nyo para dito sa ilang binibigyan nyo ng proteksyon, pinaglalaban nyo, iniiwanan ng energy sa mas practical, yung ilang bills, yung ilang payments, ayan, na kinakaharap natin, or kung ano mga pinag-iipunan nyo, or kailangan na obligasyon, especially kung kayo mga breadwinners or providers, ay dito yung pakikipaglaban. At marahil for some parang, sandali, parang gaano man kalaki okay, or kasi sa realidad magkakaibang bawat isa gaano man kabongga, kalaki, kaliit, pero I feel na merong, in a way, okay, ay parang makakaramdam kayo na sandali, parang ang daming ganap ngayon. May ilang gastusin na very normal naman. But at the same time, parang feeling nyo kinakailangan na magsipag palalo para sa ilang obligations na ito. Okay? Or sa mas practical nga, maaaring meron kayong Ace of Cups, the Strength card reverse. Okay. Kumbaga, hindi sa babaliwalain ang ilang ganap sa paligid, sa ilang social connection nyo. Travel, number 1, syempre, dahil kayo mga travel sign. Kumbaga, ilang plans, 7 of Pentacles, 7 of Wands, reverse. Parang I'm getting a message na meron muna kayong kailangan ipagsantabi muna. Hindi sa babaliwalain, okay? Pero ipagsasantabi nyo lang muna para dito sa mas practical na approach. Kumbaga, meron lang kayong unahin na mas importante ngayon. Baka yun yung pinaka-advice, okay? At unahin muna yung ilang, alam niyo yun, kumbaga, ano tawag dito? Anong oras na kasi tumitilaok ng mga manok. Ayan, late na yung ating mid-month. Time check, 5:33 na po ng umaga. Ang date ngayon ay April 16. Ayan, kailangan ma-upload natin ito maya-maya, pero kumbaga, wants versus needs. So, doon tayo muna sa mga kailangan munang harapin ngayon. At yung mga plano nyo na maaaring mapurnada sa travel man ito or sa mga personal na hangarin, ay hindi naman ibig sabihin hindi nyo maharap o hindi nyo matatanggap, hindi nyo mapupuntahan. Okay? Unti-unti. Take it easy, don't be too hard sa inyong mga sarili, at yun ay mararating. Okay? Mapupuntahan. Matatanggap. Inulit lang. Hindi. Ma-work nyo to. Ma-work out nyo. Or mapaghihirapan. Patuloy na yung blessing of work po ay narito. The Wheel of Fortune, tinapos tayo Tinapos tayo nito. Timing. Timing is everything. Merong completion, merong success. Makakompleto, maharap. Ayan. Basta't ngayon, kung ano muna yung kailangan ng inyong enerhiya, the Strength card reverse, doon muna tayo. At yung mga pinaghihirapan nyo, nagsisikapan nyo, yan po ay hindi nababaliwala. Hindi mababaliwala. May financial gain akong nakikita. But of course, this is something na unti-unti. Sapat na tiwala lang. Okay? At merong magandang balita, resulta na papaangatin o mapapaangat ng inyo rin mga enerhiya. Okay? Magmumula rin ito syempre pa sa inyong mga pinaghihirapan. So, i-claim na natin yan. Positive possibilities, guys. Okay, or other messages sa habol ko to kasi the Strength card is in reverse. Pahingi rin. Pag may time,
Dahil parang ang focus ay kung paano kay kita or paano higit na magiging busy ang mga sitwasyon, andito yung pagiging productive. So, take it easy baka sa inyo mismo, sa inyong pakiramdam, physically, mentally, especially, hindi nyo na yan nararamdaman. Kasi nga, andun yung focus yung mga goal nyo na marating, na may pang long term. So, it's okay to pause, recharge your energy, pahinga rin pag may time. Ito yung mangat para sa inyo, mid-April 2025, Sagittarius. Hi Capricorn, mid-April, mid-month of April 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Para sa iyo Capricorn, anong kailangan mong marinig ngayon? Ngayon na, now na. Anong kailangan gabay? Ayan, ang kailangan mong marinig. April, mid-April, message. Sa tao nakikinig right now, Capricorn, mid-month of April, guidance para sa iyo. May umaangat, Ace of Pentacles. Of course, sa nakagawian natin, live na live po tayo na nagbabasa, kaya may ilang nakalatag dyan yung ating camera. So, eto na, Capricorn, isa-isa ang bumabagsak, 2, 3, eto, ayan, Capricorn, para sa iyo, ano kailangan mong marinig right now? Guidance. Ayan na. Ayun, no? Tumatalon-talon pa. Isa-isahin po natin. Ace of Pentacles. 9 of Cups reverse. The Page of Wands. The 8 of Pentacles. Judgment card reverse. The 5 of Wands. Ayun, no? 7 of Pentacles. The Fool. And the Emperor reverse. So, para sa ilan na bago lang pong nakakapakinig sa mga tarot reading sa ating kay Moonchild, ayan, meron mang ilang reverse na baraha o reversal cards po. Hindi ibig sabihin ay hindi na agad okay. Meron lamang po itong kalakip na mensahe. At ayan, sumasang-ayon ang mga chicken. Time check, 5:41 AM. Sinasalubong tayo ng ilang sitwasyon. Capricorn, 8 of Pentacles, the Judgment card. Para bang meron ditong majajudge. May iwan ng judgment. Hindi, pero I feel na meron kayong matatapos, maayos, makoconclude, may conclusion, solusyon, resolution, may kaliwanagan. Or maybe ito yung pinaka-advice po. I mean, hindi. Maaring may kaliwanagan or katotohanan na umangat or katapusan, may bago. Or, sabi ko nga, or iting kailangan mapaangat yung katotohanan or pawang katotohanan lamang. Lalo pa if ever for some of you, meron kayong tension ba na kinakaharap ngayon when it comes to work, especially the 5 of Wands, the Emperor. This one is in reverse. Parang merong at ano tayo guys, no? Reversal every time. Pwede itong sa'yo mismo mag-apply or sa ilang tao sa iyong paligid. May ilang tension. Or merong nagiging, somehow parang nagiging siya yung ito, Emperor. Parang tawag dito. Tulungan nyo si Moonchild. Nakakakape lang natin yan. Hindi pa nakikikin yung kape. Parang siya yung nangingibabaw. Kumbaga. Could be your boss, a client, ganyan. And in a way, ito baka dito mag-apply, baka nangyari na, maaaring nangyari na ito for some, especially itong mga nakalipas na buwan or linggo, bilang nagdaan. May ilan po tayong sa astrolohiya na nagdaang planet in retrogrades, si Mars, si Mercury, si Venus, lahat sila ngayon ay nakadirect na. But, nandito pa rin tayo sa post-shadow phase. So, hindi pa rin ganun kaganda yung flow. Mercury, the planet of communication. Mars, the planet of energy. At baka meron ba, hindi kailangan mag-apply agad-agad Capricorn. Pero kung meron kang somehow naka-conflict or kahit sa simpleng tensyon itong mga nakalipas na buwan or linggo, this time baka dito mag-appear or mag-apply yung solusyon, resolution, conclusion, pagliwanag ng katotohanan
Okay? Para sa mas ikakakalma at ikapapayapa ng bawat isa sa inyong especially career. Yes po, nag-highlight dito usaping karera. Pero regardless guys, maaaring ito yung mag-apply din when it comes to your personal relationship. Depende, just only take what resonate po. Other messages, okay. The Fool, the Ace of Pentacles, Page of Wands, Limitless, New Beginnings, Judgment card. Parang meron pang renewal. Marirenew kayo sa inyong mga kontrata. Kasi nga nakikitaan kayo ng lalo pa kung alam mo naman sa inyong sarili. Capricorn, as a Capricorn, nandiyan yung pagiging boss like nyo, pagiging leader, yung leadership role, ayan. O yung pagiging goal and career-oriented nyo, natural sa inyo yan eh. Kita mo siya, 8 of Pentacles, umangat na naman sa inyo, madalas umaangat to sa inyo eh. Yung kasipagan nyo, hindi nyo pa man yan ma-realize. Yung inyong mga approach sa inyong work, claim natin na sa kabila ng ilang tension na ito, kahit sa simpleng pakiramdam, Moonchild, okay naman ako sa mga katrabaho ko, walang conflict or ano pa man. Minsan wala tayong higit na kalaban kundi ating sarili sa sitwasyon. Yung ilang tension, kumbaga, di ba, very normal, nagkakaroon tayo ng stress. Kasi nga gusto natin makakita ng resulta na maganda. So, yung maaring laban na ito yung laban na tanging ikaw lang nakakaalam. Ayan, at ito yung nalagpasan, makakaya, i-claim natin na may magandang posibilidad po ngayong mid-month. At ito mabibigyan kayo ng panibagong rason para higit kayong ma-inspire sa inyong ginagawa. Or ma-inspire itong ilang tao sa inyong paligid na, ay teka, ang galing niya, ang galing mong mag-handle. Napupuna kayo. Okay? Ayan, maaaring yung boss nyo na sa kabila ng mga pwede niyang inihahain na trabaho sa inyo ay nagagampanan nyo ng maayos. Kumbaga, long-term gains or long-term partnership, relationship yung aking nakikita, lalo pa kung mapapaangat yung liwanag at katotohanan sa inyo na nandito yung purpose, judgment. Nandito kayo sa inyong mga kagustuhan rin. Kumbaga, mahal nyo. Nandito yung passion sa inyong mga ginagawa. Okay. Hindi ako makarelate doon, Moonchild. Money opportunity or merong opportunity kung ito man ay patungkol sa buhay, pag-ibig. Yes, new possibilities, new opportunity. Merong papasok na alin, biyaya, personal man or professional na sektor. I-claim na natin yan. Ace of Pentacles po, 9 of Cups. This is about your hopes, your dreams, your wishes, yung mga pangarap mo, unti-unti mo yung napupuntahan, nararating, Capricorn. Huwag lang ma-pressure. Okay, baka sabi ko nga, wala tayong higit na kalaban minsan, kundi ang ating mga sarili. As long as alam mo na andyan ka, patuloy kang humaharap sa mundo, ay wala kang dapat malalim na ikabahala. Okay, tuloy lang, laban lang. Ito yung umaangat sa inyong mensahe, mid-month of April 2025. Capricorn. Hi Aquarius, mid-April, mid-month of April 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Aquarius, anong kailangan yung gabay na marinig ngayon sa taong nakikinig right now? Aquarius, mid-April 2025 message. Advice, guidance para sa mga taong ito. Aquarius, right now. May mga bagsak. Ayat pa tayo. Ayun, oh. Ayan, pa isa-isa, tumatalon sila. Patawarin, hindi nyo nakikita ang pag-shuffle, pero alam nyo na yan, live na live tayo. Lahat po ng ating card readings ay live na live natin kinakaharap. Sa YT or FB. Aquarius. Isa-isa ang bumabagsak. Ayan. Sige, isa-isahin muna natin. The Death card. Ito yung pinaka-umarap. Hindi kailangan katakutan o laliman. Meron lang po itong kalakip na mensahe. The King of Cups reverse. 9 of Wands.
Justice card. The Moon, reverse. 6 of Pentacles. Add ko pa itong nandito. 2 of Wands, reverse. And the Knight of Swords, reverse. Okay, Aquarius. Aquarius. Hindi kailangan katakutan, laliman. I feel na matatanggap niyo yung tamang justice. Justice. Mapausaping negosyo, trabaho, relasyon. Just only take what resonate po. Tayo ay general reading. Depende kung saan kayo ay nag-iiwan ng higit na prioridad ngayon. Kahit pare-pareho kayo ng sign, ang bawat isa po of course ay magkakaiba. Yes, I will be honest, for some of you, something will end to make room for something new. The Death card. Kumbaga, dadaan kayo sa ilang ngayon pa lang, transitions, transformations, or merong maiiwanan na talaga ng total closure, especially for some of you na parang nagkaroon ng ilang imbalances. Sabi ko nga, yung ilang injustice sa relasyon man, trabaho, pera, karera, life in general. At this time, yung hustisya ay matatanggap nyo na para sa higit na ikakakalma, ikapapayapa ng bawat isa. Meron bang pagbabati? Pagbabati? Parang dalawang meaning nun. May pag-aayos. Ayan. May magkakaayos or merong nagkaayos. Mula dito sa ilang emosyon na umangat, the Moon. Merong mga nakalipas, especially or ilang bagay na hindi na pagkasunduan, pwedeng mag-apply, life in general, sa ilang sektor, kaibigan man, pamilya, katrabaho, or personal agenda. Yes po, and this time, mas makakausad kayo sa mga bago, or may ilang pagbabago patungo sa mas ikapapayapa, sa mas hustisya, mas akalma na buhay, na ang ganda. Okay? Other messages. Kung hindi yun mag-apply, meron bang travel for some of you? It doesn't matter naman kung ito ay long or short distance travel, pero I feel na baka dito, okay, lalo pa kung meron kayong, ito yung ilang plano na napurnata nitong mga nakalipas. At ngayon, ito yung mga lakad, ayan, na hindi matuloy-tuloy ngayon, pwedeng matupad or maisakatuparan. Oo, may pagbibigayan or meron ng give and take, mutual yung decisions or action na pwedeng umangat. Nakukuha ko. Umangat ang travel sector din po for some of you. Okay. Other messages. Meron akong difficulty na nakikita. Wala nang madali eh. Walang madali. Lalo pa sa buhay, parang sina-challenge ang ilan sa inyo. At parang moonchild, ang hirap ng panghawakan nito para sa ilan na may ilang pinagdadaanan. Okay? At walang justice. Baka ngayon pa lang ang ganap na ito, ngayong mid-April, bilang ito yung hiningi natin. Pero na-mention ko na na malalagpasan mo to. Walang forever. Ayan, napaka-bitter na naman ni Moonchild. Everything is temporary. Kahit pa sa mga pagkakataon na parang tinetest or itetest ka ng universe or parang ang hirap ang hawakan ng sitwasyon. Hindi natatapos dyan ang mga bagay sa'yo. Okay? Makakayanan mo yan. Walang ihahain kumbaga ang universe sa'yo na alam niyang hindi mo kakayanin. Ang taas especially. Okay? Samahan ng patuloy na dasal, of course, tiwala sa proseso at sa iyong sarili. Okay, lalo pa kung meron pang dito, kaakibat na imbalances pagdating sa emotions, or may ilang tension, disagreements, miscommunication. So, dito, ulitin ko, as long as hindi mo susukuan ang mga sitwasyon, patuloy ka lang manlalaban, kakapitan ng buhay, maipapanalo mo yan. Or kung meron talaga, hindi po isang legal advisor ang Moonchild, the Justice card po ay narito. Okay? At hindi naman kailangan katakutan. Maaring ito lang yung, for some of you, meron bang ilang, kumbaga, kaakibat dito na may kaugnayan sa gobyerno or sa ilang pag-aari nyo.
Ayan. Wag lang kayo, iwasan nyo, if ever meron talaga kayong laban dyan, iwasan nyo ang ma-confuse or ma-frustrate. So, be clear sa inyong kinakaharap. As long as ulitin ko, ilaban nyo ito at andito kayo sa wasto nang wala kayong ibang natatapakan or ano pa man. Then, may lalaban, malalagpasan, may papanalo. Ganun. May papanalo niya yan. Okay? Okay, kung hindi pa rin yung mag-apply, ano pang mahuhugot natin dito for some of you? Ayan. Merong give and take eh. May pagbibigayan na. May pagkakalma. Sa kabila ng ilang ganap na ito na hindi nyo nakaya or kinaya. Parang sabi ko nga matetest ang inyong mga PC, ang inyong pasensya, pero nalagpasan. Para bang ngayon makakalanghap kayo ng mas sariwang hangin. Claim natin yan, okay? Meron ng mutual respect, attraction, anuman ng kagustuhan nyo pang maramdaman sa mas kalma at mas payapa. Hostisya. Yan ang matatanggap nyo. Ngayong mid-April, mid-month of April 2025, Aquarius. Hi Pisces, mid-month of April, mid-April 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Pisces advice para sa inyo. Ano kailangan marinig ng mga Pisces right now? Mensaheng gabay para sa mga taong ito. Guidance advice po. Pisces. Ayan, sumasama sa kamay ko. Live na live pa rin tayo. Sa ating YT as usual. Dalawa-dalawang bumabagsak para sa iyo Pisces. Anong kailangan mong marinig ngayon? Will be straightforward po. Pisces, guidance advice para sa iyo. Four of Pentacles ang umarap sa akin. Add pa po tayo. Pisces, guidance, mid-month, message right now sa Pisces, ito na, hindi natin pipigilan pa, isa-isahin po natin, Four of Pentacles, the Lovers reverse, Nine of Pentacles reverse, the Justice card, King of Cups, Five of Wands reverse, dito na lang, the High Priestess, and the King of Wands. Pisces. Okay. So, right now, maring ngayon pa lang, ito normal, parang halos sa karamihan sa atin, pero Four of Pentacles, Nine of Pentacles, about money. Or ito talaga, isa sa focus nyo ngayon, about your money sector. May ilang normal moon sa may ilang bayarin, ganap, yung security ba, at stability, pagdating sa usaping pera, na may kaugnayan sa kapareha o pamilya, may ilang laban dyan, okay? Pero the Justice card, the Five of Wands, ito yun. Reverse na si Five of Wands, meaning to say, ito yung laban na malalagpasan, okay? Patuloy mong malalagpasan, kakayanin, at maiwanan ng solusyon. Kung ngayon ay danas mo pa rin ito, o ramdam mo na parang may ilang imbalances, at parang walang magandang progreso sa usaping pera, parang palabas ang sitwasyon, claim natin the Justice card ay narito, na matatanggap niya yung hostisya. Yung tamang justice na deserve ninyo. Okay, if ever talagang the Lovers, tayo po ay general reading, just only take what resonate Pisces. Sa mas practical, Lovers, para sa mga buhay may asawa na, or mag-asawa na nagkahiwalay, at ngayon dumadaan sa ilang legal issues, legal matters, hindi financial, or legal advisor ang moonchild, pero claim natin na merong settlement. Maayos, may solusyon, may resolusyon, hindi natatapos sa isang hindi kagaanan ang iyong buhay. Pisces, mailalaban to, matatanggap nyo ang tamang hostisya, or meron kayong matatanggap po na kabayaran. Reversal ang bawat enerhiya, maaring kayo itong makababayad if this is about money,
or kayo itong mababayaran ngayon. Okay? Lalo pa kung mayroong pagkukulang or pagkakautang, could be physically, mentally, emotionally, or even financially, mas balance ngayon. Lalo pa kung i-compare nyo ang ilang sitwasyon sa or nitong mga nakalipas or nagdaang araw or linggo, buwan ng taon, i-claim natin na mas mayroong kaalawanan. Gaano man kalaki, kaliit yung comfort or kaalawanan na to, as long as merong improvements and patuloy na progreso sa iyong buhay, pera, karera, pamilya, malaking bagay na yun. Okay, unti-unti. Take it easy, don't be too hard sa inyong mga sarili, at isa-isa nating ilaban ang buhay. Lalo ko talaga meron kayong ilang isipin ngayon na hindi ganun kadalian. Especially about pera. This is something aking ulitin, kakayanin. Huwag niyo sukuan ang bataan. Charot. Hindi. Lagi niyo susundin the High Priestess, the King of Wands, yung init dyan sa inyong mga puso, kung bakit niyo to nilalaban, kung bakit niyo pinaninindigan. Dahil andyan yung mga mahal niyo rin. Okay? Andyan yung mga hangarin niyo rin. At yun ay maibalanse at maipaangat yung may pagkawasto, may pagkaklaro, at mas mayroong pagkakalma na sitwasyon. Okay, hindi madali. Maaaring ngayon, kung ngayon palang mararamdaman yung ilang imbalances, yung ilang tension, conflict na ito, when it comes to money, na may kaugnayan, aking ulitan, life in general, family, relationship. Ulitin natin, huwag niyo sukuan ang bataan. Ano daw? Ano na to, umagang-umaga si Moonchild? Hindi. Pangalan niyo yung tiwala sa inyong mga sarili, tiwala sa proseso, and of course, yung tiwala na maibibigay or may iaangat niyo sa kanya, samahan ng patuloy na dasal ito. Maging ano pa man po ang inyong religion or pagdating sa inyong mga faith. Okay, claim natin for some of you na meron good news, positive possibilities, may improvement or even development, lalo pa sa ilang pinagdaanan nyo or yung ilang difficulty, yung struggle na maring para sa ilan na hindi inasahan na parating, or alam niyo yun, parang ginulat kayo ng ilang sitwasyon ng universe. Laging tatandaan daw din po, pinapaalalahanan kayo ng barahan na walang ihahain sa inyo ang taas na alam niyang hindi niyo kakayanin. Note to self din to kay Moonchild, since I have my moon sign in Pisces. May ilang imbalances tayo ngayon, parang walang justice, pero laban daw natin. Okay, malalagpasan natin to. Walang forever. Wow, napaka-bitter na naman ni Moonchild. Everything is temporary. Nothing is yet set in stone. Patuloy na pwedeng merong changes. Paangatin lang din yung patuloy na opportunity at yung pakikibakan nyo, pakikipaglaban nyo sa wasto, sa balance, sa merong hustisya. Ito yung maangat na messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Mid-April, April 2025, Pisces.